JP, ano yung nakitang dahilan ng SAIC kung bakit mas dumami yung tumatangkilik ng EDSA busway? Ayon nga sa ahensya, mas nabawasan kasi yung mga violators o mas mahigpit nilang naipatupad yung patakaran sa EDSA busway. Dahil nga nila dun sa pagtutulungan ng mga law enforcement agency, nabawasan yung mga violators sa EDSA busway. Kaya yung mga bus ay mas mabilis na nakakapaghatid ng mas maraming mga pasahero sa EDSA carousel. Iniulat nga ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na umakyat ng 34% ang bilang ng mga pasahero sa EDSA busway. Ito'y sa unang 2 buwan pa lang ng 2025. Batay sa datos ng SAIC, ngayong January 2025, merong nasa higit 5 million na mga pasahero ang sumakay sa EDSA carousel, habang halos 5 million naman noong February. Sa kabuuan, umabot ng nasa higit 10 million ang lahat ng mga pasahero sa unang 2 buwan pa lang ng taon. Mas mataas ito kung ikukumpara sa halos 4 na milyon noong January 2024 at halos 4 na milyon rin noong February 2024 na aabot lang ng halos 8 milyong mga pasahero. Ayon pa sa SAIC, umaabot na lang sa 45 minutes hanggang 1 oras ang biyahe mula Monumento Station sa Caloocan City hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Merong nasa higit 300 mga bus ang bumibiyahe ngayon sa EDSA busway. Samantala, iniulat naman ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon, 90% ng mga timer sa busway ay gumagana na. Dapat anya ay 45 seconds lang ang laybay o paghihintay ng mga bus upang hindi maantala ang ibang mga bus na nasa pila. Aga, nananawagan nga ngayon si Secretary Dizon ng DOTR doon sa mga driver ng mga bus na dumadaan sa EDSA carousel na sundin nila yung 45-second rule sa paghihintay ng mga pasahero para hindi maantala yung usad ng mga bus sa EDSA carousel. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez.